papaluin mo. Hindi bawal sa Bible, pero hindi yan lang ang very purpose ng Diyos. So, tingnan natin sa kabilang papel. Itong patriarchal training aspects. Nakikita natin, pero meron dyan talata sa Proverbs, look at offensive love. Offensive love. Maraming talata, no? I'm gonna say something about this defensive love, offensive love. Meron sa kasulat sa Bible, pag pinalo mo sa Proverbs yun, ang iyong anak, palalayasin mo ang kamangmangan sa kanya. Ewan kung nabasa niyo yan, pero check niyo lang, baka, I think nakasulat niya dito. Pag pinalo mo ang iyong anak, hindi siya mamamatay, maliligtas mo siya sa impyerno. Nakasulat sa Proverbs. Kaya natanong, how do you do that? Literal ba hanggang pamalo lang? No. Konektado ang pamalo sa report. Itong report, hindi yung report na beriya ka, tumanggap ka. Itong report na bilang respeto, sisingilin mo sa iyong anak pag pumunta sa iyo. Doesn't matter kung believer siya o hindi. Kaya ikaw ay aking anak, ako yung nagbubuhay sa iyo, pinalaki kita, ang pinaka-utusan kita mag-report sa akin. Babasahin mo itong booklet at i-report mo sa akin yung magbabasa mo. Kahit hindi ka naniniwala doon, tinuutusan kita. Pag hindi mo gagawin, siyempre, papaluin kita. Walang pinagkailan kung inutusan ng anak mo, bumili ng sardinas, anong presyo ng tuyo doon. Buksan natin yung Bible natin, just for example, dito sa Isaiah 59:21. So sa number 2 ng class na to, patriarchal training, with Isaiah 59:21, it's training reports. Malawak to, hindi ko na detalye. Gusto ko lang ipakita, isa lang itong talata, marami pa iba yan. Gusto ko lang ipakita, it's your obligation. It's God's mandate. It's not just an idea that I cooked up. Okay? Isaiah 59:21. Sabi dyan, pakibasa, hanap ako ng nakabuklat, no? Pakibasa. Pastor Danny. As for me, my covenant with them, saith the Lord, my spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth, shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed, saith the Lord, from henceforth and forever. Okay, when you read that scripture, take note, in Israelite times, yung anak na Suail papatayin sa pagbato. Just to give you an idea, pagpasok sa New Testament, palakihin, Ephesians 6:4, palakihin mo sila sa nurture and admonition. Tingnan niyo itong papel, nurture and admonition sa dulo ng verse. Ang nurture, compulsory yan. Doon mo siya sasanayin ng lifestyle niya gano'n. Sasanayin mo siya na everyday, obligado siya mag-report sa iyo from the booklet. The booklet now represents the message of the hour. Represents the covenant of God in these last days. And if you do that, your days will not be long dahil you will receive resurrection. Dagdag yung verse, sulat niyo, 1 Corinthians chapter 7, verse 14, 15, 16. Pag yung unbeliever hindi humiwalay, pwede pa sila malinis. Paano sila malinis? Kasi believer na hindi humiwalay, makakasama doon sa babasa nito sa pamilya. Okay, pinakita ko yung pinasingit ko at nakikilain ko, so hindi ko makabaan yan. Pinapakita ko isang aspeto ng patriarchal training na nawawala sa churches today. Nawawala yan almost all churches. Kung meron man po konti na, alam siya. So, kay God's grace, o tsamba na may naggumawa ng ganyan, bagamat nilalang. So, let's get back to the second row dito sa progressive ministry. So, dito sa second row, defensive, dito sa kanan, traditional is defensive. May admonition siya. Ano yung admonition? Anak, problem yan. Nakikiusap na yung magulang sa anak. Minsan nagwawala na yung anak, nakikiusap na yung magulang sa anak. Yan yung isang admonition and deep assertion. Punta tayo sa kabila. Offensive training rod. Pag siya offensive training rod, you use the rod. Hindi lang dahil may ginawa siyang pagkulugan. You use the rod, natuloy ang report niya.
Oh, hindi naman sinaklawan yung free will niya kung anong religion niya eh. Pero, inutusan mo siya mag-report out of respect to you. At the time, supportado mo pa, you do this sarap. Eh, pag-report niya, yan yung nurture, assert. You assert the nurture, which means you use authority. Hindi ka pa lamya-lamya. Okay? Then, you separate admonition. Ang progressive ministry na patriarchal training, hiwalay yung yung hinimok mo yung anak mo, anak. May Diyos, kilalanin mo yung Diyos, ito yung lana. Hindi wala yan, hindi bawal yan, dapat yan. Pero hiwalay yung, yung hiwalay, yung admonition sa utos. Pag inutusan mo siya, hindi ka dapat nakiusap. Tapos bibilang mo pa, isa, dalawa. Tapos sinusubukan ka ng anak mo, stretch na yung limit ng anak mo. Isang salita na, kung hindi sumunod, use the rod. Then, you will develop fear, later respect. Son of and love, pan in love. Tapos na ikutos, baka may oras na. Kwentuhan mo siya. Mag-sharing kayo. Kahit hindi siya naniniwala. Wala naman sa pilitan yung convince. Hindi. Tapos na yung oras ng pag-report niya. Alam niya, naiintindihan niya yung nasa booklet. Pero di pa siya naniniwala. Kwentuhan mo siya. Yan ang admonition. Hiwalay yan sa assert. Dito sa kabila, tignan nyo, naghalot na yung admonition sa utos. Yung utos mo, ginadinadaan mo sa pakiusap. Ay, tapos na. Wag na wag, kasi hindi mo siya matitrain. Ang matitrain sa kanya sa litugan. May bakantay oras mo, may usawa, may ganito natatakbo dyan. Let's go to patriarchal training. Ito yung binakit ko kanina, no? Sa third row, patriarchal training. The authority means is the rod. Patriarchal training is what form of training? What's the emphasis of the training? The training sa traditional is sinasama ng ating anak natin dito sa kanan, dito na sa kanan. Just attend fellowships and activities. Ibig sabihin, attend lang, anak, attend ka. Yan lang abot natin. Pina-attend lang natin anak natin. Normally, doon sa amin, pag-attend ng mga bata, nag-drawing lang ng Dragon Ball Z. Yung iba, ginugulo pa, nakikipagkwento. Hindi man nagkwento, tahimik, hinintay lang matapos sa service. You know, your authority does not extend only to that set level. Attend ka lang, okay na, masaya na kami. Your authority does not extend only to that level. That's denominational thinking. Of course, nag-work yan sa denomination. Nagpapatot pa na sila eh. Dati, lumalabas ako pero nagpungan Diyos sa akin. Pero sabi ko siya, kukunti lang yan. Kukunti lang yung majority. Kahit na Christian yung magulang nila, umaattend sila, they don't know anything about, they're not interested. They just want you to play games, you want to do with their barcadas or text me. So, kulang dito sa traditional ministry, yung attend lang, o sa kabila. Dito sa patriarchal training, using your authority, you command them to read, take notes, scribe, taking notes. Set up is to talk. Tapos sabi mo yung pastor niya, tanongin mo nga yung pangalan niya, yung church niya, tanongin mo ano yung tinuturo nila ganyan. Set up, sabihin mo nga doon sa tao yan, yung pagkitahin mo sa church natin, no? Share mo nga sa kanya ganyan, no? Itong tatlo, read, scribe, set up. Makikita nyo rin dito yan. Dito sa patriarchal training, this is number 2. Book tracks report, scribe objective reports, set up sharing reports. Nasa Bible lahat yan, pero hindi na wala tayong oras dyan. Except schedule lang tayo. Pero gusto ko sabihin dito sa read, scribe, set up training reports, ito, using authority, pag ginanya yung anak nyo, magandang development sa kanila. They will have interest doon sa, magkakaroon sila ng interest doon sa message mo, pananampalataya mo. Okay? So let's move dito sa fellowship worship services on the Word. Ang traditional ministry, you worship by just listening. Dito sa kabila, punta tayo sa